Okay, hello po 'no. Magandang umaga po sa ating lahat at eto panibagong, reaction video po sa mga nangyayari ngayong araw na ito na balita. Ang daming mga balita ngayon na dapat nating pag-usapan. Ano na ba, it's already, 5 o'clock in the morning here in the Philippines at heto pag-usapan natin itong, si may update na po patungkol po kay former President Duterte sa ICC. So, nagdesisyon na po ang ICC patungkol po dito kay former President Duterte if he is fit for trial. Okay? So, mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa nating pag-usapan ay panoorin po natin yung video no ni Kitty Duterte at ni Congressman Pulong Duterte sa update po ni Tatay Digong sa The Hague, no? Na sinabi niya long hair na daw si Tatay Digong. Mamaya ano natin, pakinggan natin si Congressman Pulong, okay? At heto, pangatlo nating pag-usapan, nagsalita na po ang Armed Forces of the Philippines. Ang tanong, ang AFP loyal pa ba kay Presidente Bongbong Marcos? Yan ang tanong. Kasi pagkatapos ng gumawa ng statement itong si Chavez Singson na nananawagan sa AFP ay nagpalabas kaagad ng statement ang AFP. Okay, mamaya atin pong pakinggan ang kanilang statement. Okay, next nating ang dami nating pag-uusapan ngayon actually, no? Next nating pag-uusapan ay itong si Senator Marcoleta. Nagsalita na po at nag-react na po patungkol dito sa 2026 national budget na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ang tanong, sang-ayon ba dito si Senator Marcoleta? Okay, mamaya atin pong i-discuss yan at babasahin natin ang reaksyon ni Senator Marcoleta. At heto pa, pag-usapan natin at panoorin natin itong si Corina Sanchez at si Pinky Webb ng Bilyonaryo News Channel na napapasana all na lang sila dito sa mga buhay ng mga kongresista. Alam naman natin yung mga congressman, di ba? Paldong-paldo sila ngayon. So, pakinggan natin ang reaksyon ni Ma'am Corina Sanchez at ni Ma'am Pinky Webb. Okay? At last but not the least na ating pag-uusapan ay si Attorney Harry Roque po, no? Nagsalita na patungkol dito kay Bongbong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos patungkol po sa issue ng It's Too Big. 'Di ba? Alam naman natin 'yan kung ano yung ibig sabihin diyan sa It's Too Big na 'yan. Okay? So 'yun po ang ating pag-uusapan, no. I hope makukuha ko ito within 40 minutes, no, na ang dami nating topics, magre-react tayo diyan, no. So yun po ang ating pag-uusapan, pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong vlog na ito, itong video na ito, para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga first time dito sa aking channel, kung bago ka pa lang nanood dito sa ating mga vlogs at nagugustuhan mo, no? Pindutin nyo yung subscribe button para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. And walang bayad yan ha kung magsasubscribe kayo sa akin ha. Kaya subscribe na kayo dito. Okay? So simulan na natin kaagad, okay? Meron na pong update, no, patungkol dito sa fit for trial ba si Tatay Digong. Ito, basahin natin ang post ni Alvin and Tourism na vlogger. Alam mo naman na itong si Alvin and Tourism
updated ito. Sinubaybayan nga ito ng mga mainstream media kasi first hand mo na makikita at maririnig yung kasalukuyang mga pangyayari diyan sa Hague, no? Nakaabang yan si Alvin, no? Shout out sa iyo, Alvin and Tourism. Oh, latest sa ICC, no? Sabi dito, the ICC pre-trial chamber rejected the defense request to disclose all communications between the court's registry and medical experts assessing fitness to stand trial of former President Rodrigo Roa Duterte. So meaning to say, no, rineject na ng mga taga-ICC. Tapos dinisclose na nila ang lahat ng mga communication between the medical experts at yung kampo ni Tatay Digong. Kasi baka, no, sa pagkakaalam natin ay itong mga medical experts na ito ay talagang nag-study yan, no, sa behavior ni Tatay Digong, sa kanyang the way siya mananalita siguro, at sa kanyang mga, kasi meron siguro yung mga questionnaire, tatanungin yan siya, at nag-o-observe sila kay Tatay Digong, no? Kung si Tatay Digong ba ay fit for trial. So, in-stop na nila, siguro tapos na ang kanilang investigasyon kay Tatay Digong, and sad to say, talagang itutuloy itong trial ni Tatay Digong. Kasi sabi nila, Tatay Digong is fit for trial, no? Fit for trial si Tatay Digong. So, meaning to say, basing siguro sa kanilang mga findings, ay matino pa yung utak ni Tatay Digong at makaka-remember pa, no? Pero kung tatanungin mo ang kampo ni Tatay Digong, edi syempre, alam nila na medyo may katandaan na po ang pag-iisip ni Tatay Digong. Okay? So, hindi na tayo pwedeng mag-argue kasi nakapag-desisyon na po ang ICC. The chamber ruled that the defense already had sufficient information through the experts' report and that absent evidence of irregularity, internal registry, expert communications need not be disclosed. So wala tayong magagawa dyan kasi yung mga medical experts ang nagsasabi na si Tatay Digong is fit for trial. Kasi if Tatay Digong is not fit for trial, there is a big tendency na hindi na ito itutuloy itong trial na ito. Okay, sige. Respetuhin natin yan. Yung mga medical experts na sinabi nila. Okay. So yun po ang update po patungkol sa ICC. Okay? So maraming salamat Alvin and Tourism sa inyong update. At ngayon naman, panuurin po natin ang ano na ang nangyari kay Tatay Digong sa loob ng kanyang detention, no? At mapapanood po natin si Kitty Duterte at si Congressman Pulong, no? Nasabi ni Congressman Pulong, long hair na daw itong si Tatay Digong. Ito panoorin natin at pakinggan natin ang kanilang update, no? Play. Congressman Pulong, welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo today? Okay lang. Gutom down na po. Hello, Kitty. Congressman Pulong, on behalf of the Filipino community here in the Netherlands and also all over the world, Happy New Year to you. Happy New Year po sa inyo. Dagang salamat sa kanunay niyong suporta sa MUAW sa mga mahan. Kamusta po ang pwede niyong ibahagi about kay PRRD today sa bisita ninyo sa kanya? Long hair na siya. Naligo siya pero wala niya gi-apil yung tiil. Ito ba to? Wala na nakaon. Paniod to kay natulog lang siya whole morning hantod ni abot ni dito pa ni bangon. Motoy sulti sa security so wala maka-lunch. Marami pong mga kababayan natin ang Tulong na lang eh. Sir. Ganahan pagkatawag congressman? Correct. Ha? Sir Paulo, marami po
Kung napapansin nyo dito, parang nahihiya na si Congressman Pulong na ibanggitin yung congressman. Kasi bad record naman talaga ang mga congressman ngayon eh. Pati siya nadadamay na eh. Mga kababayan natin nagtatanong kasi nag-snow ngayon dito sa Netherlands. Kamusta po daw si PRRD sa lamig, sir? Wala man, okay man ang temperature sa sulod. Okay. Kontrolado man ang temperature na may mga heater po ang ilang mga kwarto. Pati lang itlog may heater. Kamusta yung ano mo, sir? Kamusta yung adjustment mo sa weather from tropical weather to... Ay, anad na ni sa Davao. Mga taga Davao, bugnaon ba kami? Di ba? Bugnaw, maging Davao. Sila rin may init. Correct. Oh, hit pa more. Ano po yung masasabi nyo sa 2026 na marami talaga pinaghahandaan kayo ng mga detractors na ang pamilyang Duterte ay aatakihin nila, lalong-lalo na yung kapatid mo na si Vice President Inday Sara Duterte? Di lang ta mag-story about governance, politics, kay how man kuno sila ana, no? So, kung na sila ay attack buhaton sa mo, di andam eh. Andam lang. Kang kinigira ilaha, amo pader, ana lang gud. Mubalira man ning kalibutan karon pila ka adlaw. Advice po namo kami magstorya mi magigsuon na magandam lang, abogado, ano. Oh. Di man gud lisod kayo banggaon magstorya ta about governance in which klaro man kayo nga nila ha. Kanang yagi Sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, no? Ang sinabi po ni Congressman Pulong dito na hindi sa lahat ng panahon ay pabor sa administrasyon. Kasi alam naman po natin na ang administrasyon ngayon ginigipit ang mga Duterte. So, one of these days, sabi ni Congressman Pulong, there will come a time babaliktad ang mundo. Kasi yan ang hindi iniisip ng mga kalaban ni Duterte eh. Parang ini-enjoy nila ngayon, no? Na nagigipit ngayon ang mga Duterte, especially si Tatay Digong. There will be time for everything. Hintay-hintay lang kayo. ko pagkakapitan, no? May balaan nimo ang kawatan sa naong palangdaan ba? Kung unsay na kuana na nila, di na gid na basta makasugod na kagkawat, di na gid na mundang. Munang di po sila gusto matanggal diha. Ang problema ana, di gusto mo agi og saktong proseso. Demokrasya man katong istoryahan. Di kahulat og eleksyon, di ba? Istoryahan ang impeachment, pabalik-balik na lang, recycle, bisag istorya na ang mga ahensya nga walay nahitabo ngayon ana. Nay klaro sa tutubangan, trilyon ang gikawat, karon gidungagan og trilyon nga kawatonon. So kamo mga Pilipino inyuhan na ng pagbuot, no? Ug okay ra sa inyo kawatan mo. Nahibalo pa lang ko, niapil na lang ko. So, ang sinabi dito sa mga hindi nakakaintindi ay parang nadismaya itong si Congressman Pulong. Kasi bakit ginigipit itong si VP Sara sa impeachment, no? Na milyon ang kanilang akusasyon kay VP Sara. Pero binabaliwala nila yung mga trilyon-trilyon na dapat questionin sa administrasyon na ito. Diba? Na Pilipino ra gyud makatubag ana. Ug ganahan mo permi mo kawatan, wa ko'y problema sa mo. Mo maghilom ra man may mga Duterte skilid. Ay la hilabti kay matamakan nga sobra mamaak mga iro. Correct. Lain pud baya kumaak. Ano po yung gusto nyong sabihin sa mga kababayan natin for the year 2026, lalo-lalo na bagong taon lang? Expect ninyo mas mupait ang inyong kinabuhi. Kabalo naman mo mga ano. Di man gyud na malikayan ng greed. No? Kawat. Di gyud malikayan. Bisag unsa o yung tanaw, wa pagani ninyo na gihalongkat ng accounts committee sa Congress ug sa Senate. Halongkat ta ninyo na makita ninyo diha tanan. Kung asa ang isa pa ka corruption diha sa mga amo to sa tawag na. Pulong na lay tawag sa ko, ito tawag ang congressman. Kaulaw. Damay patani. Pero mga taga Davao, basta ako mo serbisyo lang ko sa inyo ha. Ayan na magtuwa ng mga storya-storya nga, wala gasulod sa HOR. So ibuhaton ako dito ako committee.
Ano to Libiste, gusto mo kontratong budget, wa gani tagda sa naglingkod na speaker. Ay magtuwa na ilahang mga pakyut-kyut na mga ano kasi tawag na nila, di naman na cockroach. I think doon lang po nagtagal yung yung video, no? Ang ibig sabihin po ni Congressman Pulong, no? Mga taga Davao, huwag kayong maniwala diyan sa mga paninira ng mga kongresista diyan laban sa kanya. Yung mga pa-cute-cute lang 'yan. Oh. Kasi sinisiraan nila ngayon si Kong Pulong eh. Basta ang sabi niya, huwag kayong mag-alala mga taga Davao, magsiservisyo ako sa inyo. Kahit ano pang sabihin ng mga crocs dyan, paninira laban sa kanya. Okay? Ito lang yung sa akin. Reaction ko dito. Congressman Pulong is already tired of this administration. Ang dami kasing mga kaartihan itong administrasyon na ito eh. Basta, hintay-hintay lang kayo. Kasi hindi sa lahat ng panahon ay pabor po sa inyo ang hangin. Okay? So, yun po ang update. At least maraming salamat kung Pulong. Long hair na pala si Tatay Digong. Okay, so you heard it from the son of former President Duterte. Punta naman tayo dito sa Armed Forces of the Philippines. Loyal pa ba ang Armed Forces of the Philippines? After na nananawagan itong si Manong Chavit Singson na kayong mga taga-AFP, no? Tingnan nyo, timbangin nyo, ano na ba ang nangyari dito sa korupsyon sa Pilipinas? So, heto po, pakinggan po natin ng AFP kung loyal pa ba sila kay PBBM, okay? I-play natin ang video at magre-react tayo after the video. We have taken note of the public statements made by former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson yesterday, January 5. The Armed Forces of the Philippines maintains its unwavering adherence to the 1987 Constitution, specifically Article 2, Section 3, which explicitly declares civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines operates strictly within the chain of command that is anchored on this supremacy. We perform our duties under this civilian authority, which directs the military's establishment in the execution of our mandate. It is in this specific context that the Armed Forces of the Philippines fulfill our role as the protector of the people and the state by remaining disciplined, professional, and united. The Armed Forces of the Philippines ensures that our force is employed solely for its constitutional goals to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Consequently, while the Armed Forces of the Philippines have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, addressing allegations regarding civilian governance, public finance, or economic policy fall exclusively under the jurisdiction of civilian courts and oversight bodies, not the military. This must be addressed through established legal processes. Within our own ranks, the Armed Forces of the Philippines maintains zero tolerance for misconduct. We do not shield offenders. Valid complaints against personnel are handled swiftly through internal mechanisms and proper courts. We caution that calls for military personnel to engage in partisan politics or act outside the chain of command undermine our institutional integrity. While we respect freedom of expression, we remain focused solely on our mission, deferring matters of political accountability to the appropriate civilian institutions. At a time when national unity is paramount to defend our sovereignty in the West Philippine Sea, we urge the public to be discerning. We must be vigilant against narratives that masquerade as patriotism, but
in reality align with the advanced interests of foreign entities seeking to encroach upon our territory. Ang panawagan po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay malinaw ang sagot. Sundin natin ang saligang batas. Okay, so you heard it from the spokespersons ng mga taga-AFP, no? Sa pagkaka-understand ko sa statement na ito, madali lang uunawain. Ibig nilang sabihin, no? Ano pa rin, pinoprotektahan pa rin nila ang bansa at ang ating gobyerno, which is run by the Marcos administration. Okay? Kung sasabihin man ng mga leaders ng mga kapulisan at ito mga AFP na loyal kami sa taong bayan, loyal kami sa gobyerno, sasabihin nila yan, no? At kami po ay hindi sang-ayon sa nangyayaring korupsyon sa bansa natin. Kahit si Bronner, loyal siya kay BBM, hindi mo talaga yan, hindi ka nakakasiguro, no? Na at sa sarili kong opinion at pag-uunawa, okay? Alam ko marami dyan na mga kasundaluhan natin na galit na rin sa nangyaring korupsyon na nangyari sa ating bansa. Pero wala silang magawa eh. Kasi kung magre-rebelde sila o kung they will voice out, hindi ko na lang tatawaging rebelde. Kung they will voice out sa kanilang anger sa nangyayari ngayon, no? Natatakot rin sila baka matanggal sila sa AFP. At yung iba dyan, mawala na yung kanilang mga benefits bilang sundalo. Takot sila. Kaya kung anong sasabihin siguro ng kanilang mga leaders, no? Ay susunod na lang sila. Especially yung mga kapulisan natin na during na mag-rally. Alam ko na yung iba dyan ng mga kapulisan, trabaho lang sila. Pero alam ko kung ano yung galit ng taong bayan, yun rin ang galit ng mga ilan dyan na mga AFP at mga kapulisan. So, ito lang yung maipapayo ko sa mga AFP at sa kapulisan natin, no? Sundin nyo lang kung ano ang puso ng taong bayan. Alam ko kayong mga taga-AFP na alam ninyo kung ano na ang mga damdamin ng taong bayan. Majority of the Filipino people ay galit na po sa administrasyong Marcos. Kasi alam naman po natin, dahil kay Marcos, itong presidente natin, pinirmahan niya yung 2025 national budget. Hinayaan niya na magkaroon ng korupsyon sa 2025. Hindi man lang siya nag-veto sa mga insertions dahil sa kanyang negligence, no? Ito, sarili ko yung paniniwala. Dahil sa kanyang negligence, nagkaroon ng maraming korupsyon. So, kayo mga taga-AFP, no? As much as possible, be loyal to the Filipino people, be loyal to the flag of the Philippines, be loyal to the Philippines. Timbangin nyo, basahin nyo, obserbahan nyo kung ano na ang pulso ng taong bayan. Yun lang ang maipapayo ko dyan. Okay? So heto, punta naman tayo dito sa next topic natin. Ano ang reaksyon ni Senator Marcoleta sa 2026 national budget na pinirmahan ni Bongbong Marcos? Ito yun, balita ng Politico page. Hindi ako masyadong believe
sa pagiging malinis ng nagawang budget. Yan po ang highlights sa sinabi ni Senator Marcoleta. Bakit nasabi ni Senator Marcoleta na hindi siya believe sa pagiging malinis ng nagawang budget? Kasi po, nabanggit yan I think, ni Ruin Gatchalian siguro o ni Tito Soto, no? Na magaling raw itong 2026 budget kasi transparent, malinis, ganun, ganyan. Pero hindi po believe si Senator Marcoleta. Bakit kaya? Senator Rodante Marcoleta has pushed back against Senate President Vicente Soto III's assertion that the 2026 national budget signed by the President Marcos, ito raw yung pinakamalinis raw, cleanest to date, saying the measure was not subjected to the level scrutiny lawmakers had promised. So, ibig sabihin, ito raw si Tito Soto, sinabi niya na itong 2026 na national budget, ito na yung pinakamalinis. Alam mo, Tito Soto, huwag kang magsalita ng patapos, ha? Baka ito yung gagamitin ng tao na naman. Kasi kung yung 2026 budget na yan, kung matutuklasan yan ng taong bayan na marami na namang korupsyong mangyayari dyan, mapapahiya ka rito, Tito Soto. Yan ang sabi ko sa iyo, Tito Soto. Huwag ka munang magpasalita ng patapos. Marcoleta said, voted no. So, nag-vote ng no si Marcoleta. Ang resulta po ng BICAM, nag-no si Marcoleta. On the Bicameral Conference Committee report of the House Bill number 4058 or the General Appropriations Bill or GAB for fiscal year 2026 because his colleagues failed to live up their commitment thoroughly come through spending measure. Kung maalala ninyo, 'di ba, si Loren Legarda, Congressman Loren Legarda. Galit na galit 'yun, 'di ba? Nung meron pang gustong mag-insert, na bakit sasabihin ninyong nawala yung ganon ganyan? Bakit hindi niyo yan sinigurado sa sa NEP pa lamang, 'di ba? Nagalit si Loren Legarda at that time. So ito yung sinabi ni Senator Marcoleta. Hindi ako masyadong believe sa pagiging malinis ng nagawang budget. Kasi sabi ni Tito Soto, malinis Kaya ako bumoto ng no sapagkat may nakita ako na hindi rin napanagutan yung sinabi ng marami kong kasama na talagang susuklayin namin yan. Gagamit kami ng isang suklay na masinsin ang ngipin. Senator Rodante Marcoleta. Siguro, ito kilala naman natin itong si Senator Marcoleta na prangka ito, di ba? Duda ako rito may nakita ito si Senator Marcoleta na meron na namang mga posibleng magiging anomalya. May nakita ito. Alam mo naman na ito si Marcoleta ay hindi nyo ito maloloko itong taong ito. Naniniwala talaga ako dito kay Senator Marcoleta. Tingnan lang natin, no? Sino ang mali? Si Tito Soto o si Senator Marcoleta? Magresulta yan. Malalaman yan bandang huli. Mapapahiya na naman yung bangag na yan. Okay? So, yun po ang reaksyon ni Senator Marcoleta. Ano masasabi nyo? Tama ba itong si Senator Marcoleta? Mag-comment kayo dyan, ha? Ilatag nyo ang inyong komento. Heto naman, panuorin natin itong si Ma'am Corina Sanchez at si Ma'am Pinky Webb, okay? Na napapasana all na lang silang dalawa dito sa mga congressman na ito, okay? Napapasana all sila. Ito, panoorin natin.
Alam mo, interesado ako, Pinky, sa pinag-usapan nyo ni Congressman Toby Tiangco kagabi. Anong sabi niya? Kasi hindi ba, nagtataka din ako, kung sila ay mga legislators, bakit sila may pondo para gastusin para sa mga constituents nila? Oh. Lawmakers, sila yung Oo, they're gumagawa lawmakers. dapat ng So, batas. why do they need a budget for their constituents? Anong sabi niya? Yung sinasabi mong constituents, yan yung mga MyFIP, yung binibigay na tulong, is that what you mean? Hindi. Kasi yung- meron silang sariling budget para sa kanilang opisina. Oo. Di ba? Certainly they need that. Pero yun isa sa pinag-usapan namin. Kasi tinanong ko sa kanya, yun ba yung 2 million? Ito yung MOOE, no? Na kailangan rin ng di umano ng mga congressman. They need MOOE. Ito yung budget na I don't know if ililiquidate ba yung MOOE na yan, ha? Balita ko hindi yan liniliquidate. Ito yung mga budget sa kanilang mga researchers, ang kanilang mga secretaries, yung mga encoders nila, yung mga abogado nila na nag-a-advise siguro sa kanila kung ano-anong mga MOOE yan, ha? Mga others at extra other expenses ng kanilang opisina. Play. Christmas bonus that Congressman Leviste was talking about. Sabi niya, MOOE namin yan. Right. Pero Which yung stands for what? Maintenance and and other operating Expenses. expenses. Okay. So staff mo, miscellaneous, siguro, kuryente, etc. Lahat yan, pasok dyan. Pero yung Sa isang... halagang? Ngayon, nasa ano siya, parang lumalabas 1.1 ata. Or 950. 950 to 1.1. Na mas malaki daw kapag sila ay on break. On Like break. Christmas break. But they're on break all the time. Actually, alam mo, dapat yun ang pag-usapan din natin eh. Diba? Willard, Ang haba ng mga break nila eh, no? Ang break nila. Masarap. 45 days, 2 May months. dalawa silang mahigit, 45 yeah. days daw. Tapos meron pa silang dalawang 20 days. So yung dalawang 20, undas, saka Christmas. Tapos meron pa silang 45 plus 45. Wow. Diba? Ito yung bago Sana magsona. all. When I grow up, I want to be a congresswoman. Naku, pwede. Hindi, sa panahon na yon, wala nang pwedeng mangupit. Wala nang pwedeng magnakaw. Wala sorry. nang tatakbo. Actually, wala nang tatakbo. Pagka naging totoo lahat ng Yes. mga reforma. Ano? Wala na magpapatayan para lang maupo sa pwesto. Correct. Oo. Kung di ka na makakabigay ng ayuda sa mga constituents mo, gaya ng sinabi mo kanina, yung mga MyFIP, ganyan, Dapat. out of pocket na yun, kailangan, sa kanila na kailangan manggaling yun. So, okay lang ba sa kanila yun? Palagay ko hindi ang sagot dyan, pero hindi nila aaminin. Kasi in the last campaign, I mean, I saw it for myself. Talagang AIX dumadaan sa kanila. Yung ano pa ba yung tupad Maip. There is a proposal now that all of that should go through DSWD directly to the people. Huwag nang dumaan sa mga politiko. Kasi magtataka ka nga, ano ba yung sinasabi ni Congressman Leon Leviste na may 1 milyon dito, pagkatapos bibigyan na naman ng 1 pang milyon, at pagkatapos may 1 pang milyon, ayun. So yun at ang sabi ni Congressman Tiangco, hindi daw niya alam. Hindi kasi hindi pa siya nabigyan nung kanyang monthly, yung Christmas break niya. Okay. So, hindi pa niya natatanggap yun. Sabi ko sa kanya, baka wala ka talagang matatanggap. Kasi kontra ka. Kasi kontra ka. Ganun ba yun? Wala siya sa Viber group. Wala ka sa chat group. Hindi siya sinama siguro. Oo. So, yun. Well, it's just mind-boggling because senators and congressmen are legislators. So, ano ang pakialam nila doon sa infrastructure projects, di ba? Papa-asfalto, pagpapalibing, ganyan. Right, exactly. Dapat yan, mayor, o kaya mayor, DSWD na lang talaga. Alam mo, maganda dyan magkaroon ng centralized system talaga para walang duplication. Pagka mangailangan po ng tulong ang ating mga kababayan, may centralized digital updated system. So you'll see the records, whether it's Tupad, MAIP, MyFIP, etc. Hey, I watched a movie. Ang dapat talaga sa atin, in an ideal world, is an AI president. Di ba? Oh, perfect! Walang mali, walang labas sa batas. Kung papatayin ka, papatayin ka. Paano yung mga mambabatas?
Well, that's what they're saying. People like you and me are going to be extinct. They can actually do avatars of Pinky Webb and Corina and Willard na hindi nagbabakel. Na magagaling din sumayaw. Oo, at mas magaling kumanta. pang sumayaw at kumanta. Kaya pagka mahaba ang oras, dahil kulang ang balita, may song and dance number. Okay, so yun po ang reaksyon nila, no? Na parang paldong-paldo ang mga congressman. Kaya napaisip tayo Kaya pala na maraming gustong maging congressman. Kasi nasa kanila na ang lahat no? Paldong-paldo sila sa mga budget nila, 'di ba? At talagang takang-taka itong si Ma'am Corina Sanchez at itong si Ma'am Pinky Webb na bakit itong mga congressman at itong mga senators nakikialam pa sa mga infrastructure projects na ang trabaho nila, legislator sila. Gumagawa lang sila ng batas. Yun naman talaga ang pangunahin nilang trabaho. 'Di ba? Pero yung iba dyan, nakakapera pa sa mga proyekto, sa mga insertions nila ng mga projects. Tapos may ano pa sila, 45 days na parang leave nila, no? Wala silang gagawin. Hindi sila magtatrabaho ng 45 days. 45 days, so 90 days lahat. Anong tawag mo doon? Paldong-paldo. Di ba? Makakabakasyon pa sila. Tapos may allowance pa sila. Tapos may budget pa sila. Di ba mga Christmas, sabi ni Leviste Christmas bonus. So, masakit isipin na ganyan po ang buhay ng congressman. When in fact, ang hindi natin nakikita ay marami pong mga kababayan natin, yung mga mahihirap, especially yung mga kababayan natin na nandyan sa bukid. Ang dami pong mga mahihirap na yung iba dyan namamatay na lang sa gutom. Tapos heto tayo, may congressman tayong pasarap sa buhay ng taxpayers money. Grabe, hindi ko matanggap yan. Kayo, magkomento kayo dyan. Anong masasabi nyo dyan? Basta ako, nandidiri ako dito sa mga kongresista na yan. Okay, so heto naman, ang pinaka-interesting topic natin ay itong si Attorney Harry Roque. Pinag-usapan na rin ang It's Too Big ni BBM at ni Liza Araneta Marcos. Ito, panoorin po natin. Happy Three Kings! Nako, Happy Three Kings po sa inyong lahat. Ngayon po ako ay nagbababa na ng Christmas tree, no? Talaga naman pong talagang napaka-anticipated natin ang Pasko. Pero like everything else in life, may katapusan. At Three Kings naman po talaga ang pagtatapos ng ating selebrasyon ng Pasko. Anyway, tayo ng mga Pilipino, tayo pinakamaagang nagdidiwang ng Pasko. Setyembre pa lang nagdidiwang na, no? So anyway, ilang tulog na lang po yan. Setyembre muli at pwede na tayo maglabas muli ng Christmas decoration. So kinakailangan itago na mabuti ang ating mga dekorasyon dahil September is just around the corner, no? So anyway, Happy Three Kings po at sana po ay magsama-sama tayo muli sa susunod na Pasko. Ako naman po, ang pinagdarasal ko, sana ang susunod kong Pasko, kasama ko ng buong pamilya ko, kasama ko ng aking mga kaibigan, at magdidiwang naman ako ng aking Pasko sa aking tahanan. Dahil nakadalawang Pasko na po ako, dahil sa mga bangag, ako po ay wala sa aking tahanan, wala sa piling na aking mga mahal sa buhay tuwing Pasko. Anyway, dahil balik na tayo sa normal, pag-usapan po natin isang bagay na hindi ko pa talaga nagkakaroon ng pagkakataon na pag-usapan. Ito po yung tubig ni Dean Chase. Alam ko po, tubig is life, pero itong mga bangag, iba ang tubig. Ang tubig nila ay trip lamang kapag sila po ay nasa ilalim ng impluensya ng Coke is it, no? So alam niyo po, ayaw ko sana pag-usapan itong tubig kasi
Alam ko naman po na yung kasarinlan, yan ay isang personal na choice ng mga tao. No? At kapag personal ang choice dyan, kahit sino hindi po pwedeng paghimasukan. Pero ibang klase po kapag ang namili ng tubig ay kabahagi ng bisyo. Iba po yan. Kumbaga, iba yung mga ang kasarinlan ay talagang gusto nila yung parehong kasarinlan, no? Pero iba yung ginagawa lang yung tubig dahil sila ay nasa impluensya ng droga. Tripping ba, kumbaga. At mukhang ganyan naman yung problema ng mga bangag sa ating bayan, no? Na hindi ito talaga kasarinlan, kung hindi ito talaga ay kabahagi ng bisyo. Habang sila'y high sa Coke Is It, kung ano-anong mga ginagawa nila at binababoy nga nila yung kanilang mga sarili. No? Hindi ko po sinasabi na pagbababoy ang pagsarili kapag ikaw ay pumili ng kaparehong kasarinlan. Kaya nga po ayaw ko sanang i-discuss ito dahil karapatan ng lahat ng mamamayan po yun, piliin kung sino ang kanilang mamahalin, kung sino ang kanilang sisipingan. No? Pero kapag ang ginagawa naman ay ito'y kabahagi lamang ng bisyo, parang nakakadiri kasi parang binabaliwala mo yung mga relasyon. Alam nyo yun? Kasi importante kasi na respetuhin natin, lalong-lalo na yung mga LGBTQ dahil karapatan nila. Piliin kung sino talaga yung mamahalin nila, kung sino talaga yung gusto nilang kasiping. No? Pero pag binababoy naman, dahil ito'y kabahagi nga ng bisyo, parang hindi karapat-dapat. Okay? Now, ano pa ko ang nakakabahala dito sa tubig nito? Well, ang nakakabahala pa sa tubig ay yung binabayad na 40,000 at 17,000. Saan naman kukunin niya mga pinagbabayad na yan? Well, siyempre sabihin na natin marami ng pera ang mga bangag, pero hindi ba yung pera na binibigay nila sa mga tubig nila ay posibleng nanggaling rin yan sa kaban ng bayan. Saan pa kukunin yan? 17,000 at 40,000 sa isang gabi. At ilang beses silang nagbibisyo ng ganito. Alam nyo, kung talagang yung gawain ito ay kabahagi ng buhay nila, hindi ako mag-o-object. Pero ito talaga, alam niyo yung sa Ingles, may tinatawag na hedonist. Yung parang dahil gusto lang talaga nila na gawin yun, no? Dahil hindi kabahagi ng buhay nila, kung hindi, it's part of excesses of life. Kasi talagang parang wala na sila magawa sa mga buhay nila kung ano-ano nang ginagawa nila. Well, sa akin po, bilang isang mamamayang Pilipino, ang pakialam ko dyan is kung kaya mong gumasta Ika nga, no? Trip nila. Okay? Ang kababuyan na yan, trip nila. 57,000 sa isang gabi ng tubig. At dahil ikaw nga ay nagbibisyo, no, at kinakailangan mong mag-high at kung ano ginagawa mo kung ikaw ay high, saan mo kinukuha yung ganyang kalaking pera? Yung 47,000 naman yan ay dollars. No? Magkano lang bang sweldo ng isang presidente? Hindi naman po pwede na nanggaling yan sa sweldo. Sabihin na natin, maraming pera mga Marcoses. Hindi ba? Kinikilala naman ang mga Marcoses na talagang isa sa pinakakurapot na pamilya sa buong daigdig. Nasa Guinness Book of World Records nga sila O di ba? So, ang sa akin, hindi tama na ang isang namumuno ay unang-una nagtatapon ng pera na pinagdududahan na galing talaga sa kabanyo ng bayan. Di ba, ito sa flood control, ang sinasabi nga 100 billion ang naging insertion ng bangag at itong 25% ay personal na deliver ni Zaldico. Hindi naman po pwedeng baliwalain yung sinabi ni Zaldico. Kaya pala, kaya nila magtapon ng $57,000 sa isang gabi. Magkano ba yung $57,000? That's 5, 10, 15, 20, 25. At least 300,000. Tama ba? 300 ba o 3 million? Andali Ang 100,000 ay 5 million. Ang 57,000 ay yun nga, mahigit kumulang mga 3 million. Biro mo isang gabi itatapon dahil lamang sa bisyo. Hindi ko maintindihan bakit ganyan. At gano'ng kadalas nila ito ginagawa? Parang ang pagkakaintindi ko, parang ito'y kabahagi ng kanilang buhay. So bakit ganyan? Yan ba talagang gusto nating mamuno? At yan ba talaga ang namumuno na bibigay solusyon sa ating mga problema? At tapos ngayong naisa publiko neto dahil nagsalita na nga yung mga binayaran nilang inumin na tubig, nais pa nilang bawiin yung ebidensya. At ito nga yung napabalita na yung locker ni Mr. Tubig at saka ni
Dean Chase ay binuksan na sa pilitan at kinuha nga yung mga videos. No? Buti na lang, meron pang kopya siyempre si Dean Chase. At sino ba naman ang hindi gagawa ng kopya ng mga ganyan? No? At sigurado naman po na hindi lang interest nila na makuha mga video, baka meron na rin banta sa mga buhay ni Dean Chase at ni Tubig. Dahil siyempre, ang ayaw nila ay ebidensya sa kanilang mga, tawagin na lang nating mga pagmamalabis sa buhay. Kasi hindi naman yan kabahagi talaga ng kanilang kasarinlan. Kundi pagmamalabis lang yan na ginagawa nila kasi wala silang magawa sa kanilang mga buhay. That's what makes it objectionable. Di ba po? Parang obscene, hindi sa dahil nagagawa yan, kung hindi una-una, yun nga po yung it's part of their excessive lifestyle. Kung sila ay talagang napakadami ng nanakaw na pera, bakit naman nila pinapangalandakan pa na kaya nila magtapon ng $57,000 sa isang gabi ng gawaing baboy, no? Hindi ko po sinasabi na yung ganyang option ay baboy, pero nagiging baboy po yan kasi nga kabahagi siya ng pagmamalabis at kabahagi siya ng bisyo. Kasi habang ginagawa nila yan, ay sila ay kumukuha nga na pinagbabawal na droga. So hindi po normal yan Kung meron sanang pag-ibig, kung meron talagang natural na kasarinlan, hindi natin yan papakialaman. At ito nga ang dahilan kung bakit napakatagal na hindi ko siya ginawang topic dito sa Spokes Hour. Pero kapag nandyan na po ang pondo ng bayan, pag nandyan na po yung pagmamamalabis, at nandyan po yung katotohanan na ang gumagawa nito ay ang pinakamataas na opisyalis ng Pilipinas, meron naman po tayong mga batas na nagsasabi na kinakailangan ng mga opisyalis ng ating bayan, at ito po yung sa Longalo, yung Code of Ethics, and Accountability for Public Office, ay kinakailangan simple at siyempre moral ang kanilang mga buhay. Hindi naman po natin sinasabi na kung iyan talagang kasarilan, hindi po yan ay immoral. No? Hindi po. Kung talagang ang kasarilan nila ay nais nila yung kapareho nilang kasarilan, respetuhin po natin yan dahil lahat tayo ay ginawa in the image of the Lord. No? So hindi po kasalanan yan ng LGBT community. At uulitin ko po karapatan nilang pumili yan. Pero kung ito ay bisyo lamang at ito ay kabahagi nga lamang ng hedonistic lifestyle, ako po'y nag-o-object dahil nga po unang-una, baka pera ng taong bayan ang ginagamit nila. At pangalawa, yan po'y labag nga doon sa batas na kailangan simple at mga moral na mga buhay ang buhay ng ating mga namumuno, lalong-lalo na ang pinakamatataas na opisyalis ng ating gobyerno. The bottom line is, kung ganyan ang buhay ng presidente, anong mensahe pinadadala natin sa sambayanan? Alam mo, hindi kagaya ng mga bansa na may mga hari na ang liderato nila ay hiwalay sa simbolo ng soberenyang bansa. Ang presidente po ng Pilipinas ay hindi lang siya chief executive officer, he is also the symbol of Philippine sovereignty. So kinakailangan merong dignidad ang buhay ng isang presidente dahil dual po ang purpose niya. Isang CEO role at isang symbolic role na siya ang simbolo ng ating pagiging soberenyang bansa na dapat naman po ay binibigyan ng respeto. So mga kaibigan, ang isa pang dahilan kung bakit gusto kong pag-usapan ito, baka mamaya maging bilsa po ng buhay ni Dean Chase at saka ni Tubig. Sa akin naman, nalantad na po yan sa internet at alam na po yan, nakabahagi ng katotohanan. Siguro ang inaantay na lang talaga natin, kung talagang gusto nilang ganitong buhay, pwede naman po kung sila ay magkakaroon ng pribadong buhay. So ang aking mensahe doon sa mga bangag na talagang nabubuhay ng malaswa, pwede naman po yan. Choice niyo po yan. Pero wag niyo lang pong gawin habang kayo po ay public officers. Kung gusto niyo po, bumalik kayo sa buhay pribado at yan naman po ang sinangguni na sa inyo at minungkahi ni Amy Marcos. Magpahinga na po kayo, magpagaling, alagaan ang inyong kalusugan, maglinis ng katawan, tanggalin ang bisyo, at alagaan ang iyong nanay. At kapag kayo po ay bumalik sa buhay pribado, kahit ano po pwede nyo nang gawin. At gawin nyo nga lang yan doon sa privacy na inyong mga silid tulugan. No? Dahil kahit anong mangyari sa inyong silid tulugan, walang pakialam ang kahit sino. So sala lang po, ayun nga po, kayo ay maging pribadong individual at pwede naman po yan, mag-resign na kayo, gawin nyo na lahat ng gusto niyo, singhutin nyo na lahat ng gusto niyo, kunin nyo lahat ng tubig na gusto niyo, at wala nang makikialam sa inyo. Pero habang kayo po ay nasa opisina at kayo po ay nag-occupy ng pinakamataas na opisyal na posisyon sa gobyerno,
kinakailangan magsilbi naman po kayong simbolo ng ating bansa at kinakailangan bigyan ng dignidad ang ating bansa. Di ba po? Agree ba ho kayo o disagree? Titignan po natin kung sinong mga nagkokomento. Dati po, hindi natin na nababasa. Ito po ha, si Bobishi. Ayan, nagbabasa na lang ng comment si Attorney Harry Roque, no? So, ayan, napakinggan nyo, no? Na hindi po sang-ayon si Attorney Harry Roque sa ginagawa ng bangag at itong si Satanas, no? Kasi po, wala naman tayong pakialam dyan, no? Kung anong gagawin nila sa buhay, kung sila ay, kung trip nila yung it's too big, wala tayong problema dyan, no? May kanya-kanya naman tayong trip. Pero, kung papalag tayo, kasi pumapalag kasi si Roque, kasi po, hindi po imposible na ginagamit nila ang pera ng taong bayan sa mga trip nila. Kasi may binabayaran sila eh. Aside from nagpopulboron sila, may binabayaran sila na mag-involve dyan sa activity nila. Yung group SEX nila. At sinabi na yan mismo ni Dean Chase na ang laki-laking pera po ang ginasta nila dyan. Kaya po nakakagalit. Okay? Kasi hirap na hirap ang mamamayang Pilipino. Tapos ganyan lang ang mga ginagawa nila. Happy-happy lang sa life. Waldas lang ng pera samantalang tayong mga Pilipino naghihirap. 'Di ba? Kayo nang humusga. We have different opinions, no? Naniniwala ba kayo dito sa mga ginagawa nila? At kung naniniwala kayo, tama ba na magganyan sila? Mag-trip-trip lang sila? 'Di ba? I-comment nyo inyong argumento at babasahin natin yan. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito guys ha, para marami po ang makakita, makaalam na ito na pala yung nangyayari ngayon sa bansang ito. At sa mga first time dito sa aking channel, pindutin nyo yung subscribe button kasi libre lang yan, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.